Masayang araw, mga ka-PL. Ayan na, napikon na si Bongbong Marcos, mga kababayan, kay Congressman Kiko Barsaga. Lunes na lunes, mga kababayan. Siyempre, lahat ng mga kongresista, o baka hindi lahat. Ayan. Pero karamihan sa mga kongresista, papasok ho yan sa House of Representatives. Maaaring itong mga sinabi ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan, plano na ito sa kanya ni Bongbong Marcos. Ito po, isang oras pa lamang po ang nakakalipas, mga kababayan, mula nang naipost ito ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. Aba, parang napipikon na itong si Bongbong Marcos dito kay Congressman Kiko Barsaga. Hindi po kinayang tapang at kulit nitong si Kiko Barsaga, mga kababayan. Ayan, gumawa na po ng aksyon si Bongbong Marcos dito sa napakatapang at bagitong kongresista, mga kababayan. Siyempre, kung hindi ito ginawa ni Bongbong Marcos, hindi siya pikon. Ito nga ayon po ito kay Kiko Barsaga. Ito ho, mga kababayan, basahin ko po itong bago lamang na naipost ni Kiko Barsaga. Naku po, grabe na ito, tumitindi na po ang labanan. Parang name-personal na yata itong si Bongbong Marcos, mga kababayan. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share na rin po ng ating video, mga kababayan, para mas marami pa pong makakaalam sa mga pinag-uusapan po natin. Okay? Ito na po ang sinabi ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan, na planong gawin sa kanya ni Bongbong Marcos. Ayan, President Marcos will expel me from Congress later in response to my impeachment complaints against him. I am open for interviews afterwards. Hashtag ikulong si Marcos. Yan po ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. Maaring maya-maya lamang daw po, mga kababayan, ay ipapa-expel si Kiko Barsaga sa pagkakongresista na maaaring si Marcos ang gagawa nito, mga kababayan. Ayon po ito kay Congressman Kiko Barsaga. Ngayon, kung gusto po nating malaman, mga kababayan, ang mga katotohanan tungkol dito sa mga sinabi ni Congressman Kiko, mag-aantabay po tayo sa mga balita, pero hayaan niyo po, mga kababayan. Subukan po natin kontakin itong bagito at matapang makabansa na kongresista na si Kiko Barsaga para ma-interview po natin online, live stream at mapapanood niyo. So subukan ko lang naman po na kontakin ko siya. Pero pagka hindi po tayo nabasa sa kanyang messenger, wala ho tayong magagawa. Basta susubukan ko po at i-interviewin po natin siya kung gaano po katotoo itong mga sinabi niya, mga kababayan. Ngayon, ipagpalagay po natin totoo ito. Kasi nga naman, di po ba, panay po ang banat nitong si Congressman Kiko Barsaga kay Bongbong Marcos. Ilang beses na ho no? Yung iba ang pumalag doon sa mga sinabi ni Kiko, si Auntie Claire. Yung iba naman, si Bersamin, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, hindi nakatiis si Bongbong Marcos. Ayon pa rin po kay Kiko, papa-expel daw siya. Ganun ba yon, Mr. President? Kapag hindi niyo po kayang salagin ang banat sa inyo, pe-personalin ho ninyo. Maging itong kanyang posisyon na sa palagay ko, napakarami namang natulungan ito sa kanyang distrito, itong si Congressman Kiko, tatanggalin po ninyo. Hindi po ba pwedeng sagutin na lamang po ninyo kung ano man ang mga magiging banat ni Congressman Kiko Barsaga laban po sa inyo, Mr. President? Kinakailangan talaga natanggalin sa pagka-congressman o paalisin sa pagka-congressman? Hindi niyo po ba kaya natapatan itong bata na ito? Meron po kayong tagapagsalita. Nariyan po si Jose Claire Castro, si Auntie Claire. Pwede niyo pong gamitin yan. Ikaw na nga bahala na bumanat dyan kay Kiko Barsaga. Hindi ko na lamang po papatulan yan, bata na yan. Ipatula ho kayo, Mr. President. Patola, yan, Bisaya, pasensya na. Patola pala kayo Pwede naman sagutin lang rin di banatan nyo rin siya. Bunganga sa bunganga na lang. Kaso mukhang nasasaktan po kayo, Mr. President. Kaya, ayan, ang nasabi ni Kiko Barsaga, maaaring ito ang usap-usapan ngayon sa House of Representatives, na tatanggalin o paaalisin daw po siya sa pagkakongresista. Elected official po ito, Mr. President. Kung hindi po ninyo nagustuhan ang mga atake po sa inyo ni Congressman Kiko Barsaga, pwede naman po kayo manahimik Di po ba, mga kababayan? Pwedeng manahimik si Mr. President, huwag nyo napapatulan. Kasi pinatulan pa po paano? Etong ating mga kababayan na sumisigaw ng Marcos resign. Masaklap yan, mga kababayan. Baka mamaya patulan din ni Mr. President at hindi natin alam kung ano
ang gagawin niyang pagpatol sa mga kababayan natin sumisigaw na Marcos resign! Marcos Bangag. Hindi naman sa amin ang galing yan. Yung Marcos Bangag na yan eh. Unang-una, kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinundan lang ni J.M. Morales na naglabas ng mga dokumento mula sa PDEA. At pangatlo, itong sinabi ni Senator Amy, mga kababayan, di po ba, ni super tae pa rin yan sa akin. Hindi pa rin ako naniniwala ho dyan, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi pa rin po ako naniniwala sa mga galawan ngayon ni Senator Amy. Meron na po akong mga naiisip na maaaring kaya na lang ito ginawa dahil meron silang mas malaking plano na gagawin po. No? Maya-maya, sa live ko po, mamaya-maya mga kababayan, yan po ang pag-uusapan natin. No? Itong mga naging pasabog ni Saldico at naging pasabog din po ni Senator Amy Marcos. Yung dalawa lang na yan. Bakit nila ginawa yan? Ano ang motibo nila? Maliban po doon sa mga naiisip natin na gusto lamang ikanta nitong dalawa, Saldico at Amy Marcos, kung ano ang kinasangkutan ng ating presidente. Maliban dyan, may naiisip pa ako. Mamaya, pag-usapan po natin yan mga kababayan. Mamaya konti lang, mag-live po ako. Pauna lang po ito. Kasi kayo na, hindi po tayo nakagawa ng video dahil nabisi po tayo. Ngayon, dito pa po tayo sa isang balita, mga kababayan. No? Habang naghihintay po tayo dito sa pagpapa-expel di umano kay Congressman Kiko Barsaga. Para po ito, mga kababayan, sa mga BBM supporter, BBM vlogger, maging sa mga mambabatas na nasa House of Representatives na patuloy pong inaakusahan ng ating pangalawang Pangulo na di umano, hindi maayos ang paghawak ng OBP ng kanilang pondo. Aba, teka, klaruhin natin to. Maganda na yung klaro-klaro mga kababayan. Ito, mula po mismo mga kababayan sa Commission on Audit. Hindi po ito sariling pahayag ng Vice Presidente o ng Office of the Vice President, kundi mismong galing po sa COA. Mabigat po ito mga kababayan. Siguradong masasaktan po dito yung mga nag-aakusa po sa pangalawang Pangulo na di umano hindi na nagagamit ng maayos yung kanyang pondo. At baka i-connecta pa nila yan sa 125 million confidential fund na ngayon, hirap na po silang makalkal ang baho noon dahil wala naman talagang baho yun. Nagamit ng maayos ng OBP. Yung 125 million confidential fund, lalong-lalo na yung mga pondo sa OBP na inaaprubahan ng Senado. Di po ba? Eto mula po sa COA ito, mga kababayan. Mapapahiya dito ang mga nagpaparatang sa pangalawang Pangulo. Eto Vice President Sara Duterte, ayan, 3 taon nang nangunguna sa COA audit ratings ng OBP. Okay? 3 taon na. Hindi 1 taon, kundi 3 taon nangunguna sa audit ratings. Para mas malinaw, basahin natin ang buo. Matapos ang 3 sunod-sunod na taon, nananatiling nangunguna ang Office of the Vice President sa pinakamataas po mga kababayan na audit ratings mula sa Commission on Audit. Saan galing? Commission on Audit. Mula sa Commission on Audit sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ayon sa ulat, ipinapakita ng mataas na rating na ito ang kahusayan, naku po ito na masasaktan sila rito, ng OBP sa pamamahala ng pondo. Ano daw? Kahusayan ng OBP sa pamamahala ng pondo. Narinig nyo, mga vlogger? Maayos na pamamahala. Kamusta naman po ang presidente? Bakit hindi po binibigyan ng mataas na rating ng COA? Bakit ang OBP lang? Questionable, di ba? Eto pa. Transparency at pagsunod sa mga pamantayan ng gobyerno at pagsunod sa pamantayan ng gobyerno sa pananalapi, mga kababayan, sa kabila ng iba't ibang hamon at malaking saklaw ng programa at proyekto ng opisina. Patuloy na pinapahalagahan ng administrasyon ni Vice President Sara Duterte ang responsable at tapat na paggamit ng pondo ng mamamayan. Sa madaling salita, hindi po nasasayang ang pondo ng Office of the Vice President, kundi nagagamit po ng wasto, mga kababayan, dahil pinapahalagahan po ng administrasyon ni Vice President Sara Duterte ang bawat sentimo na ipinagkaloob po sa kanyang tanggapan. Kamusta yung iba dyan? Mr. President Bongbong Marcos. Kamusta po yung sa inyo, sir? Sa bagong Speaker of the House, sa Senate President, kamusta naman po kaya
Bakit walang inilabas po na pahayag ang COA? Baka binubulsan nyo, ha? Mabisit kayo. So, ito pa. Ang pagkilala mula sa COA ay isang patunay na patunay na patuloy na pagsusumikap ng OVP na itaguyod ang integridad at kaayusan sa pamamahala ng opisina na nagsisilbing halimbawa rin sa ibang sangay ng gobyerno. Ayan, sa ibang sangay ng gobyerno, tularan niyo po ang tanggapan ng Office of the Vice President. Dahil nangunguna ito sa may pinakamataas na rating na, sa madaling salita, pinakamaayos magdala ng pondo. Bawat sentimo may pinupuntahan, no? May pinagagamitan. Hindi katulad ng iba. Baka nabubulsa lang. Sana yung ibang sangay ng gobyerno, tularan nyo po ang Office of the Vice President. Office of the President. Ayan. Office of the House of Representatives. Speaker yan, sa Speaker. At sa tanggapan na rin ng Senado at sa iba't iba pang sangay ng gobyerno. Tularan nyo po ito. Kung matularan nyo ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siguro, pwede na po ninyong batikusin si VP Inday Sara. Pero hanggat hindi nyo po nasusungkit itong nasungkit na magandang ratings at mataas na ratings ng Office of the Vice President, siguro, magtikong bibig na lang po muna kayo. Huwag nyo po muna kikwestiyonin si VP Inday Sara. O kaya dumiretso na lang kayo sa COA para, di ba, malaman ninyo ang katotohanan at nang hindi kayo napapahiya na baka mamaya pati ang inyong mga sangay, pati ang inyong ahensya, meron palang baho na hindi pa nailalantad. Hindi kagaya ng mga pinasabog ni Mike Abe na di umano, ang PCO, meron din daw itong mga ginagawang kalokohan. Hindi po galing sa akin, kundi galing po yan kay Mike Abe na nanggaling po sa poder ng Presidential Communications Office. O, paano ngayon yan? Marami na pong sangay ng gobyerno. Kayo naman po ang magyabang, mga madam at sir. No? Gayahin nyo ang tanggapan ng OVP. Pero kung hindi nyo kayang gawin, tikong bibig muna kayo. Linisin nyo muna yung bakuran ninyo bago ninyo punain ang OVP. Pambihira naman. Puna kayo ng puna. Kayo rin pala, isa itong mga kapuna-puna. Ba't tumigil ho kayo? Ginagamit nyo pa yung 125 confidential fund ng OVP para sa ground for impeachment sa pangalawang Pangulo. Pero kamusta na? Di ba ga? Hirap na hirap kayong kalkalin, Hindi nyo mahanap ang baho, Kasi walang baho, Yung mga nagkakalkal na mga mambabatas, mga kababayan, sa pondo ng Office of the Vice President, lalong-lalo na po sa confidential fund, sila po yung may mga baho. Gusto lamang po nilang takpan yung baho nila sa pamamagitan ng pagpuna at pag-akusa sa tanggapan ng Office of the Vice President. Di po ba hindi ho nila kaya maipagmalaki yung tanggapan nila Kaya sirain na lang ibang tanggapan para maging mabaho si VP Inday Sara. At kamuhian, kagalitan, isumpahan ng ating mga kababayan at hindi iboto sa darating na 2028 presidential election. Kaso hindi po Hindi naman po nagbubuhat ng bangko ang OVP at si VP Inday Sara mismong galing sa COA. Si COA na ang may sabi. Maayos na napapamahalaan ng OVP ang kanilang pondo. Kaya nakakuha siya ng pinakamataas na audit ratings. Alin? Ang OVP at si VP Inday Sara na hindi kayang tapatan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Di po ba? Yan naman ang katotohanan Sige nga, kung talaga meron pang mas mataas sa rating ng pangalawang Pangulo, maglabas nga sana ng transparency itong Office of the President kung paano nila ginamit ang pondo. Pag hindi, thumbs down, mga kababayan. O ito pa isa, naku po, mga kababayan, itong tungkol pa rin po sa 500 pesos na pang Noche Buena di umano, nating lahat, kasi general po nila ginawa po lang in general yung pahayag ni Roque. O ito, may paglilinaw ang DTI, mga kababayan. Kasi napansin nila, siguro, na pinupunas lang masyado ng ating mga kababayan. Kinakantsawan, minsan nababastos pa nga. Sabi pa nga ng ibang kababayan natin, kaya daw 500 lang ang budget nating lahat para sa Noche Buena, yung nagsabi daw po, hindi daw po sanay kumain. 500 pang follow up daw. Ito ang paglilinaw ng DTI. Basahin natin para transparent po tayo. Kilala niyo naman po ako, mga kababayan. Transparent po tayo dito. Transparent. Ayan, DTI. Nilinaw, 500 pesos Noche Buena budget para sa simpleng pamilya. Okay? Simpleng pamilya. Tayo, simple tayo. Ako, simpleng pamilya ako O hindi naman tayo magarbong pamilya, hindi naman tayo milyonaryo. Simpleng pamilya lang tayo. Tuloy natin. Ipinaliwanag ni Trade Secretary
Cristina Roque na ang 500 pesos na budget para sa Noche Buena na kanyang binanggit ay nakalaan lamang para sa pinakasimpleng pamilyang Pilipino. Napakarami pong simpleng pamilyang Pilipino, madam. Kami, simple lang po kami. Oh. Ha? Pinakasimpleng pamilyang Pilipino na binubuo ng 4 na tao. Binanggit niya na hindi ito tumutukoy sa mga tahanan na nagdiriwang ng Pasko na mas marangya o mas malaking gastusin. Madam naman. Ito na lang bihira naman to si Roque talaga. Oo, kung ano-ano sinasabi mo Diyos ko naman. Madam Roque, ang pangalan nito? Si Madam Roque na lang. Habain pa natin tawag. Christina. Madam Christina Roque. Ito Bago kasi kayo, pabihira naman, tatangan nyo naman ho dyan sa DTI. Bago po kayo maglabas ng katulad ditong statement ninyo, o nung nakaraan pala, na yung 500 pesos ay sapat na para sa mga pamilya, sa mga Pilipino, pang Noche Buena. Siguro magsagawa po muna kayo, madam, ng kapiraso o simpleng research man lang o tawag dito, survey sa ating mga kababayan doon sa pinakasimpleng pamilya na sinasabi ho ninyo. Meron po kayong mga tauhan dyan. Pwede po kayong magsagawa ng survey sa mga, sabihin na natin, pasintabi po sa ating mga kababayan, dito sa lugar ng mga squatters area. Yan. Pag sinabi kasing squatters area, tumutukoy yan doon sa pinaka-simpleng pamilyang Pilipino. Yung pinaka-mahihirap talaga ng mga kababayan natin. Nariyan, Madam Roque, para hindi po kayo magmukhang tanga, magsagawa po kayo ng survey. Magtanong-tanong po kayo sa mga squatters area na yan. Napakarami po dito sa Kamaynilaan. Magtanong po kayo, noong nakaraang taon, magkano ang nagastos nila sa kanilang Noche Buena? Kasi kung ako lang talaga, yung 500 pesos, baka nga sa prutas pa lang na ipapaswerte bilog-bilog ng mga prutas. Kukulangin pa yan Hindi naman ako nag-aasam ng marangya na Noche Buena. Kung ako lang, halimbawa, hindi naman ako nag-aasam yan. Palagay ko lang, yung 500, prutas pa lang, ubus na yan Kasi ako mga kababayan, araw-araw ako bumibili ng prutas, kamahal po ng prutas, lalo na po dito sa, Diyos ko po, dito sa Manila, napakamahal. Samantalang sa amin, sa Davao, yung saging, hinihingi lang sa kapitbahay yan dito, binibili ho di ba? Ang laki po ng adjustment para sa amin Lalo na kung dito kami, halimbawa ako maghahanda ng Noche Buena, halimbawa lang, kahit na wala sa amin yan, dahil Muslim kami. Halimbawa, kung maghahanda ako ng Noche Buena dito, baka mas kulangin po yung 500 pesos. Huwag po kayong basta yaw-yaw ng yaw-yaw dyan sa DTI. Diba? Nakakasira po yan sa inyong tanggapan, Madam Cristina Roque. Baka mamaya masabi pa ng ating mga kababayan, yung sekretarya dyan, ikaw nga, may saltik. Baka lang naman, di ba, mga kababayan. Napakahirap pong budgetin ng 500 na yan. Diyos ko po. Simpleng araw, hindi kapaskuhan. Simpleng araw lang. May hawak kang 500 piso. Pupunta ka ng palengke. Galunggong pa lang, 200 mahigit na. Ang 1 kilo. Ewan ko lang, sa ibang lugar, baka mas mahal pa. Pagpalagay natin 250 na lang, kunwari. Bibili ka pa ng bigas. Bibili ka pa ng sangkap yan kung paano mo lutuin yan. Wala nang halos matira sa 500. Tapos sasabihin ninyong 500 lang, tama na. Sa mga simpleng pamilyang Pilipino. Nakakaloko naman po kayo, madam. Masyado nyo pong ibinaba po ang aming, tawag ito, ang aming pagkatao. Tama na sa inyo, 500. Imbis na sabihin nyo yung 500, tama lang pang Noche Buena. Ba't di kaya kayo tumulong? DTI. Kung may pondo ho kayo, o kaya ipadaan nyo sa Presidente Bongbong Marcos. Mag-request kayo sa Pangulo. Sabihin ninyo na lahat ng mga kababayan natin na lalong-lalo na doon sa miyembro ng 4-piece. Kahit sa 4-piece na lang, magdagdag kayo ng pang Noche Buena para sa kanila. Hindi yung sasabihin nyo, 500 tama na yun, palagay nyo sa mga tao. Aso, sila ulo pala kayo Di ba? Magdagdag kayo. Kanto na lang sa mga pinakamahihirap ng mga kababayan natin. Halimbawa, kung merong nasa mga squatters area na hindi pala miyembro ng 4-piece na yan, ikutin nyo. Yung pinakamahihirap ng mga kababayan natin, magbigay kayo kahit sobre-sobre. Matutuwa pa sa inyo mga kababayan natin yan. Hindi yan tulad nitong mga sinasabi ninyo 500 okay na? O kita ano nangyari sa inyo? Di bagay napuno kayo ng bash? Napuno kayo ng pangungutya. Tuloy, hindi natiis ng ating mga kababayan. Pinaratangan patuloy kayo na di umano'y gumagamit. Gumagamit. Huwag ko na nga lang ituloy kung ano yung ginagamit na yan. Masasabi, pag-follow up daw. Di po ba? Madam, Secretary, Cristina Roque. Diyos ko po, parang bangag na rin po kayo Parang hindi ko sinasabing bangag. Parang bangag na rin po yata kayo, madam. Kayo ba'y namamalengke talaga sa inyo? O baka yung katulong lang ninyo yung inyong utusan para mamalengke? Hindi nyo yata alam totoong gastusin sa atin araw-araw
Eh kami mga mahihirap, alam namin yan. Kung magkano talaga ang kaya naming iluwal para pang Noche Buena. O, alam niya ng ating mga kababayan, kayo ho, parang hindi ninyo alam, nakakahiya naman. Diyos ko po, sekretarya pa man din kayo ng DTI. Di po ba? O ngayon, ano sa palagay ninyo, mga kababayan, kayo na po humusga? Tama ba ang sinabi ni Secretary Cristina Roque? O, kayo na po bahala. Bahala na kayo, bugbugin nyo siya sa comment section. O ito pa, isa huli pag-uusapan natin. Simpleng katanungan na po ito. Survey po ito ha. Survey po ito mga kababayan. Para sa 2028, iba dapat lang na ngayon pa lang magsusurvey na ho tayo. Nahirap na. Kapag ka nag-survey tayo, 2027, 2028, halala na. Baka maisahan po tayo, baka madaya ho tayo. Naku po, baka madaya po yung ating pangalawang Pangulo. Halimbawa, pag tumakbo siya sa pagka-presidente sa 2028, at yan naman talaga ang gusto natin. Simpleng survey lang. Ngayon pa lang, simulan na po natin to. At least, kita paano, meron na lumalabas na mga survey. Okay? Ikakat ko tong video na to, ilalagay ko sa social media, sa Facebook. O ito, survey lang ha, survey lang tayo mga kababayan para sa 2028 presidential election po ito. Okay? O survey, kung sila ang tatakbo sa 2028 presidential election, sino ang presidente mo? Ayan ha, meron pong nakalagay dito mga kababayan, heart. O, mag-heart daw po kayo kung si VP Sara ang gusto ninyong tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Wow, yata itong kay Risa Hontiveros. At yan, thumbs up naman kay dating Vice President Leni Robredo. Alin dyan sa tatlo mga kababayan, kung sino ang tatakbo sa 2028 presidential election? Sino ang presidente mo? Iyan ang tanong. Sino ang presidente mo? Ngayon, nasa YouTube tayo, no, mga kababayan, paki-comment na lang po yung mismong pangalan. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.